happy Mother's Day po sa ating pong lahat ng mga ina ng tahanan. So ngayon, dahil Mother's Day, pag-uusapan natin ngayon ay kung ano ba ang katangian ng isang ina. So ang katangian ng isang ina, unang-una na dyan, yung mapagpaubaya. Mapagpaubaya sa lahat ng bagay. Kaya niyang naubaya yung mga pagkakataon, yung mga bagay na dapat ay para na sa sarili niya, pero binibigay pa niya sa kanyang pamilya. So, mapapansin natin ang isang ina. So, katulad ko na lang, pakita ko sa inyo yung aking pong cellphone. So, yan, isang halimbawa na lang, na tayo ay, kapag ka pala isa kang ina, ito yung mararamdaman mo at kaya mo pala na ibigay yung kanan ng nakararami, kapakanan ng pamilya, kumpara sa kapakanan mo. Kaya mo naman, afford mo naman na bumili, pero iniisang tabi mo yun kasi mas priority mo yung pangangailangan ng pamilya. Yun yung mas priority ng isang ina. Yung maibigay yung pangangailangan ng mga anak, pangangailangan sa bahay, pangangailangan ng nakararami. Hindi nila pinapriority, hindi pinapriority ng isang ina yung kanyang pangsarili lamang. So, naiisang tabi. So, yan, makikita nyo yung aking cellphone, yan, G2024. So, yan ay medyo may problema na. Pero still ngayon, nag-i-exist pa rin hanggang ngayon. At, kaya naman natin, na may isingit dapat natin yun. Kumbaga, hindi lang natin ginagawa kasi nga, mas pinapriority natin yung kailangan natin bilang isang ina, kailangan natin sa bahay, yung kapagbayad ng bills. Yan, isang nakakatuwa na kung makabayad tayo ng bills. Yung mga bayarin, gastos sa bahay, yan, isa na yung achievement para sa atin. Kung nararamdaman mo yung mga binabanggit ko, magpapatunayan mo sa sarili mo na isa ka ng tunay na ina. Kasi yung isang ina, yan, selfless yan. Hindi niya lagi iniisip yung sarili lang niya. So ngayon, bilang tayo ay isang magulang na, isang ina, so doon natin nakikita na ganun pala yung ugali ng isang ina. Kaya pala siya nagtitipid, kaya pala siya masino, kaya pala siya hindi agad bumibili ng gamit niya, kahit ultimong mga bra, panty niya. Ayan. Kaya naman, sa mga ganitong pagkakataon tulad ng Mother's Day, so, kindly appreciate naman sa mga ama ng tahanan, sa mga anak, na pwede na nilang suklian. Kaya na nilang suklian yung mga nakaraan, yung mga nakalipas na sakripisyo ng isang magulang. So, kung ikaw naman na nanonood, hindi mo pa kaya na ipasuklian yun, so, pwede mo siyang suklian in other way, katulad na lang ng pagpapakita ng pagtulong sa gawain bahay, o kaya naman ay mga simpleng pag-greet, at meron pang kasamang card, yan, sulat-sulat lang, or kung ano man yung kaya mong gawin sa ngayon, na hindi mo, dahil wala tayo financially, okay lang yan, pero pwede kang gumawa ng ibang paraan para maipakita yung pag-appreciate mo sa iyong ina. So yan yung una nating katangian, yung pagpapaubaya. So pangalawa, yung pagiging matyaga. So kahit pagod na yan, kahit pagod na galing sa trabaho, may ginawa or hindi yan humihinto. Patuloy yan. So gusto niyan, malinis yung bahay, malinis yung dadatnan mo, may pagkain ka na kung sakaling galing ka sa eskwelahan. Ayan, yung isang ina, yan, ma-provide yan. Kung minsan hindi natin alam, meron na yung utang. So, yung utang na yung ginamit pala sa bahay. Kaya naman para sa paalala sa mga ama ng tahanan, sana naman ay makita nyo, matuto rin tayong mag-compute, matuto rin tayong mag-check. Meron pa ba tayong supply sa bahay? Kaya pa ba ni Mrs. na mag-budget para sa bahay? Para dun sa sapat lang ba yung ating pong binibigay para mabili yung pangailangan ng pamilya? Ang isang ina naman, tao din yan. Napapagod rin yan. Kailangan niya ng katulong. So kung sa mga anak, paalala sa mga anak, kung kaya niyong tumulong sa mga gawaing bahay, tumulong kayo. Kasi kalimitan ngayon ng mga kabataan, puro gadget na yung pinagtutuunan. Kaya naman maganda, tumutulong rin tayo sa mga gawaing bahay. Naman ngayong Mother's Day, yan, puntahan mo naman yung iyong ina at iyong yakapin. Kahit sa simpleng bagay na yon, ma-appreciate nila, masisiyahan sila dahil naalala natin
natin na Mother's Day. At kung ikaw naman ay merong sama ng loob sa iyong ina, ayan, so ang iyong ina, yan, siyam na buwan kang dinala sa kanyang sinapupunan. Kahit anong sama ng isang ina, kahit anong pagkakamali ang nagawa niyan, ina mo pa rin siya. Matuto tayong magpatawad. Kasi si Lord nga nagpatawad. So, maaaring ngayon hindi mo pa magagawa yon, pero darating ang panahon, maghihilong rin yung sugat na naging sanhi ng ating pong nararamdaman ngayon. So, tayo naman, hindi porke ina, hindi na nagkakamali. Dumarating na nagkakamali tayo dahil ito lang, nagkakamali, nagkakasala. Bagaman nangyayari yon, sa huli, pamilya pa rin ang importante. So, yun lang. Sana ngayong Mother's Day, maramdaman namin mga ina na importante kami. So, ngayong gabi, hindi pa uli, kasi araw-araw naman pwede natin gawing makabuluhan yung pagiging isang anak natin. So, yan. So, yun lang. Happy Mother's Day again sa ating pong mga mothers. Thank you po for watching. Bye-bye! So, kung nagustuhan mo pala yung ating video, maaari mo itong i-share